Okay guys, nandito tayo ngayon sa labas. Magwi-withdraw tayo ng konting pera at papagupit si Sky. Papagupitan natin kasi graduation na niya sa Sabado. Tapos bukas meron siyang practice. Actual na practice sa stage. Okay, tapos na tayo mag-withdraw. Kaso umuulan. Ang samang panahon. Ay. Sama yung panahon pero hindi naman lumalakas yung ulan, ano? Pero sa Dubai malakas ang ulan. Kailangan na kasing magpagupit ni Sky kasi malapit na yung graduation niya. At bukas parang pinaka-rehearsal na ng kanyang graduation. So bukas pupunta sila dun sa actual na place kung saan sila gagraduate. Tuturuan sila kung paano umakyat ng stage. Pero hindi ko pa alam kung may sabit si Sky. Sana may sabit si Sky para maka-experience ako na umakyat sa stage para sabitan si Sky. Sky, sa palagay mo may honor ka? May sabit ka? Ha? Hindi mo pa alam? Alin, palagay mo? Hindi sinabi ni teacher. Ano daw? Secret daw. Parang surprise. Pero nung bata pa ako, mula kinder hanggang gumraduate ako ng elementary, may sabit ako. Second honor, lahat. Medal. Sabit metal. Medal, oh. Tapos si ina yung nagsasabit sa akin. Ito. Nandito lang tayo. Pasok. Same gupit po, kuya. Gagraduate na yun next week. Graduation na. Pero panipisan po nung pinakamanipis. Zero ko ganun. Opo, yung parang gano'n. Sumaba eh. Hey, Sky. Gupit time. Tagalog yan kuya. Kung sabi mo ng Tagalog marami. Tatagalog yan. Hi. Si Kuya, kabayan din yung barbero dito. Taga Pampanga po kayo, no? Kuya. Taga Pampanga po to, San Fernando. Oh, ako sa Fernando ate. SM. SM? SM Palengke? Alin? SM intersection. Naman mo ako rin. Deko bro. Artista tulo. Ay, kasi kami nag-brown. Oh, Savior. Sa tanda, Savior sa pato. Yung mismo Savior. Sa inyo, lilipat na eh. Kataling party lang tuloy. Dati Saviors Sa kina. Nasidro kami talaga. Sana siya tuloy. Kung kita niyo pa Savior sa umpisa mo. Magpagupit ka rin eh. Okay. Wow, ang pogi. Nice. Okay, thumbs up. Ito naman. Next week na ako kasi hindi naman ako gagraduate. Na. Ha? Wala pa. Tara, thank you. Ikaw na mag-graduate, wala pa buti. Okay na. Bagong gupit na si Sky. Pwede na sa graduation. Yes! Okay guys, so nandito muna kami sa palaruan at maglalaro daw muna si Sky. Nandito yung best friend niya si Alpi. Kaya laro muna siya dito. So dito muna kami tatambay sa palaruan. Sky! Sky, huwag ka masyadong sumigaw. Huwag kang sumigaw. No, bad yun. Good boy, ha? Okay guys, nandito na kami sa bahay. Bigla kaming umalis dun sa park kasi biglang umulan. Kaya nagtatakbo kami dito sa pabalik sa bahay. Okay, tapos na naman ang isang araw namin. Wala kaming ginawa ngayon kundi inihatid si Sky sa school. Tapos sinundo namin siya sa school and then
pumunta kami sa park, and then bago kami pumunta sa park, nagpagupit si Sky bilang paghahanda sa kanyang graduation. So bukas may rehearsal si Sky dun sa paggaganapan ng graduation, and then sa Sabado graduation na ni Sky. So thanks God, tapos na si Sky sa kindergarten 2. Next is grade 1. Pero natatakot kami ngayon ni Arlene kasi baka nga mapatigil si Sky. Hopefully eto may trabaho na nga si Mrs. next week. At ayun, masusuportahan naman niya yung pag-aaral ni Sky. And ako, minessage ko na ulit yung tumawag sa akin for interview. Hopefully mag-reply sila at magkaroon ako ng chance na ma-interview next week para magkaroon na rin ako ng trabaho. At marami rin nagme-message sa akin at nagpapaabot ng tulong regarding sa trabaho, and hopefully matulungan nila ako na magkatrabaho. Buti na lang si Arlene na move yung kanyang starting date kasi hindi sana siya makaka-attend ng graduation ni Sky. Ako lang sana yung makapunta. Since na-move yung graduation date ni Sky, so makakasama si Arlene sa graduation date ni Sky. And hopefully si Sky magkaroon ng medal para masarap pa umakyat sa stage at sabitan ng medal si Sky. Kasi naalala ko nung kabataan ko, mula kinder hanggang matapos ako ng elementary, may sabit ako, may medal ako. ito yung mga bagay na gusto kong ma-experience o gusto kong maranasan. Kaya bilang isang ama, kahit hindi ako handa at kahit hindi ganun kalakihan yung sahod ko, kinuha ko yung aking mag-ina. Kasi gusto ko masubaybayan o masundan ko yung paglaki ni Sky ng aking anak. Kasi kung nasa Pilipinas sila, hindi ko makikita yung paglaki ng aking anak, hindi ko masusubaybayan. So pag uwi ko sa loob ng mahabang panahon na pagtatrabaho dito sa abroad, uuwi ako ng Pilipinas, binata na yung anak ko. So napakalaking part ng buhay ko ang mawawala kung hindi ko siya makikitang lumaki. Subok ako noon, kahit ano ko. 3,200 lang yung sahod ko, yung una kong trabaho dito simula nung bumalik ako sa UAE. Tapos naging 3,500 na lang nung nagkaroon kami ng transportation allowance, which is pinaglaban namin yun sa HR noon. So 3,500, nag-ipon ako noon, nakaipon ako ng pera para mabisit-bisa sila. Pero nagkaroon ng pangyayari noon sa Pilipinas na kailangan ko magpadala ng pera, parang emergency. So nabawasan yung naipon kong pera. Kaya anong nangyari sa amin noon, nagipit ako. Kaya sabi ko, kailangan magtrabaho si Mrs. And then, ang naging problema namin at hindi ko alam nung time na yon, meron palang requirement ang gobyerno dito para ma-sponsoran yung pamilya. Ngayon, yung requirement na yon hindi pasok sa sahod ko kasi kailangan at least 4,000 pataas yung sahod ko. Wala akong 4,000 yung sahod ko. Team leader nga ako, manager nga ako, pero 3,500 lang yung sahod ko. Ngayon, ang nangyari, humingi nga kami ng tulong dun sa humanitarian dito. Ilalagay ko na lang yung link sa baba, yung video ko, kung paano ko inasikaso yung pagpunta nila dito. Kung ano yung process na ginawa namin, yung pinag-combine namin yung salary. Yan, maraming mahabang process yun, magastos, at yung oras ko. So, syempre, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Ngayon, nung nakuha ko na sila, ayun, magaan na sa pakiramdam. Lagi ko na silang kasama. Kasi dati sa mga video ko, lagi lang ako mag-isa. Lagi ako nagagalang mag-isa. Lagi kong kinakausap lang yung, kayo. Kayo lang yung kinakausap ko mag-isa habang naggagala ako mag-isa. Kaya nga, nagbibideo-video ko kasi mag-isa lang ako dito noon, sa abroad. Nung nakasama ko na sila, ayan, may kasama na ako. Tapos tuwan-tuwa ako, may inspirasyon na ako, si Sky. Yung lahat ng pagod ko, yung lahat ng tinitiis ko sa trabaho ay nawawala kapag sinasalubong ako ni Sky noon galing trabaho. Imagine niyo, nagtatrabaho ako noon sa Dubai pero nakatira ako sa Sharjah. 2 oras yung biyahe. Sharjah to Dubai, 1 oras, and then Dubai sa trabaho ko, 1 oras. Kasi nagtatrabaho ko noon sa Dubai, malayo pa rin yung company na papasukan ko. Kaya 2 sakay. Papunta doon sa trabaho and then pauwi another 2 hours. So tiniis ko yun ng mahabang panahon.
Tapos, syempre nga, kailangan ko maghanap ng mas malaking sahod para ma-provide ko yung edukasyon ni Sky at saka magandang buhay yung mag-ina ko. At para pasok yung requirement ng salary ko sa pag-sponsor nila. Kaya ang ginawa ko naghanap nga ako ng mas magandang trabaho, mas malaking sahod. At yun nga, may dumating na opportunity sa akin dito sa Abu Dhabi. At tinanggap ko yun, hindi ko naman alam na ganito yung mangyayari. Kaya, ayun, wala akong magagawa. Nandito na, kailangan kong harapin. Kesa sa magmukmuk ako, kesa sa sisihin ko yung sarili ko, kesa sisihin ko yung mga ibang tao, o kung ano pa mang pagsisisi, diretso ko na lang. Tuloy ko na lang. Nandito na rin naman. Kung uuwi kami ng Pilipinas, wala rin naman na kaming magiging source of income sa Pilipinas. Mas mahirap yung buhay sa Pilipinas. Kaya dito na lang din nga kami. Ito nga kapatid ko, nakapirma na ng kontrata. May kontrata na, may offer letter na. Pero, na-stop pa rin o na-reject pa rin yung kanya. Hindi naman na-reject, na-stop pa rin yung pag-hire sa kanya nung company. Kasi nga gawa ng sitwasyon dito. So medyo natakot din ako noon nung nalaman ko yung balitang yon sa kapatid ko. Kasi si Mrs. baka may posibilidad pa na ma-cancel pa rin yung hiring niya. So mas malaking problema para sa amin. Ito pa rin yung pipiliin namin mag-asawa kung mag-uusap kami. Kasi mas magaan pa rin yung buhay namin dito. Mas marami pa rin opportunity dito. Kung matatapos naman yung issue dito o yung sitwasyon, mas madali pa rin makahanap ng trabaho dito o yung opportunity kaysa sa Pilipinas. Mas madali rin makadiskarte ng pagkain dito kaysa sa Pilipinas. At ang plano naman namin kay Sky, pagkatapos niya ng elementary dito at high school na siya, ang plano namin at napag-usapin namin ni Mrs. Uuwi na sila sa Pilipinas. Doon na lang mag-high school si Sky sa Pilipinas kasi 100% hindi na namin kakayanin yung tuition fee. So magpipilipinas na lang si Sky mag-aral. Although takot ako bilang isang ama para kay Sky kasi nga ayun nga, magulo sa Pilipinas. Mapagtripan ka lang, sasaksakin ka, bubugbugin ka. Maganda lang yung forma mo, sasaksakin ka, bubugbugin ka. Alam mo yon, mga simpleng bagay. Tapos mga purong mga drug addict, puro patayan. Kaya natatakot ako para sa anak ko. Kaya hanggat maaari, mas gusto ko dito si Sky. Pero dahil sa sitwasyon, kailangan niyang umuwi ng Pilipinas kung mag-high school siya. Kung magpaplano naman akong mag-Europe, Australia o US, hindi ko na kaya. Kasi unang-una kailangan ng budget, kailangan ko rin ng connection kung sinong pupuntahan ko doon o yung magtuturo sa akin na mag-guide paano pumunta doon. Tapos yung edad ko, may edad na ako. Di bale sana kung mga 25 years old pa ako, kalakasan ko pa. Kaya siguro dito na lang muna kami. Kontento naman ako sa ganitong buhay, masaya naman kami kahit papano, nakakaraos, nakakakain sa mga gusto naming kainan. Kami naman na mag-asawa o pamilya, wala sa aming okasyon. Basta magustuhan naming lumabas para mag-celebrate, kumain ng masarap, lumalabas kami. Hindi man yung celebration is parang regular days namin yun na isine-celebrate. Kaya kahit may celebration like birthday o anniversary, parang normal na sa amin kasi halos lagi naman kaming lumalabas para kumain at mag-enjoy na pamilya. Lagi namin ine-enjoy yung aming buhay dito. Mindset ko kasi ayun, lagi kong mindset na kung ito na yung huling buhay ko at mamaya mamatay na ako, yung lagi iniisip ko. Tapos tsaka ako pagsisisihan bakit ganito magganyan. So ayun, yung lagi ang mindset ko na yan, huling araw ko na. Kaya laging gusto ko masaya at walang stress. So hanggang dito na lang muna siguro yung video ko. Si Sky wala dito, nakikipaglaro dun sa kanyang best friend si Alpi. Lagi kaming iniiwanan ni Sky ngayon. And sooner or later, syempre iiwanan na rin kami ni Sky kapag binata na siya. At kami na lang yung magkasama. Di ba Arlene? So paano guys, hanggang dito na lang video and God bless you. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe sa aming channel. At panoorin nyo pa rin po yung mga luma kong video para maintindihan nyo po kung paano kami nakapunta dito.
Maraming salamat po at sana may matutunan kayong aral, yung mga struggle ko sa buhay, yung mga paghihirap ko. Gawin yung inspirasyon yung mga naranasan ko sa buhay. At kunin nyo lang yung positive vibes, wag yung negative vibes. Ahabol, ngayong araw na ito, April 9, Huwebes. Wala pong warning ang cellphone namin. Ibig sabihin po walang naganap na pag-atake. So hopefully yung pag-uusap ng Amerika at saka nung kabilang panig ng mundo maging maayos na at tumigil na sila para matapos na itong madilim na sitwasyon ngayon dito at sa iba pang bansa. Peaceful ngayon yung araw na ito. Kaya yung mga tao dito medyo happy kasi walang warning sa mga cellphone nila. So hopefully dire-diretso na to. Okay?